At kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players, inatasan na ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga. Bagaman walang foul play na nakikita sa ngayon, inaalam na rin kung may dapat panagutin sa training nila sa Aurora. Lalo't may mga dating player na nagsabi na dumaan din sila sa tinawag nilang deadly at hell week na pagsasanay. Nakatutok si June Veneracion. Kung mismo ikinamatay lang ang pag-uusapan, malinaw ang nakumpirma sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Ateneo basketball player Rene Baterbonia. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod sa kanilang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Inaabangan naman ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Divine Adili na namatay rin sa aktibidad. Lumabas din sa investigasyon na nasa hanggang bewang na lalim na tubig ang team ng Ateneo. Pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Noon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan lang pagkatapos ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro sa tapat ng resort ang team activity kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang mga aktibidad. Anong una po, nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko kanina, yung pong team ay gusto ay po silang, humingi po sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Pero walang nakikitang foul play ang Aurora Police, batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid. Base po sa affidavit ng lifeguard, ay haba ko po ngayon yung statement niya, ay wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDR mo ng Dipakulaw, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Walang foul play pero wala bang dapat panagutin? Tiniyak ng PNP na wala silang sisinuhin, walang cover-up at magiging transparent ang ginagawa nilang investigasyon. Ilalabas daw ang buong resulta kapag natapos na silang mag-imbestiga. As to the negligence of anybody or yung liability po ng sino mang partido, ay ito po'y malalaman natin once the investigation has been completed. Nako-question kasi ngayon kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa gitna ng paglutang ng mga dati ng interview sa iba't ibang naging basketball player ng Ateneo de Manila University. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito, halimbawa ng Shoot First podcast, ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Chu tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora, parehong probinsya kung saan namatay sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka nga yun, parang training camp yun dating. So, morning. Iba pa ata. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball doon, as in... Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild. Dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone. Aniya, subok na subok ang kanilang mental toughness sa tindi ng training na kanilang naranasan. Sa isang hiwalay na podcast naman, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training. Kung kailan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation o NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student athlete. Ang NBI ang tutukoy kung merong sapat na basihan para irekomenda ang pagsasampa ng reklamo sa DOJ. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.